Naniniwala po ba kayo sa mga engkanto? Ang engkanto ay mga nilalang na tumatak na sa isipan natin simula pa nung ating kabataan. Sila din yung madalas sabihin ng ating mga lolo't lola na palagi daw tayo mag-iingat kapag pupunta tayo sa bukid o mga gubat dahil baka maengkanto tayo. Subalit ang hindi natin alam na noon pa mang unang panahon ay marami ng kwento ang naglabasan tungkol sa mga engkanto. May ilang tao rin ang nakapagpatunay na hindi lamang sa gubat makikita ang mga yon, sapagkat ang iba sa kanila ay nakasama at nakadaupang palad ng iilan sa ating mga kababayan. Sa patuloy na pagbilis ng teknolohiya sa ating bansa ay kasabay din nito ang unti-unting pagtaas ng bilang ng mga engkanto sa ating paligid. Ang iba sa kanila ay halos araw-araw nating nakikita. Paminsan-minsan ay nakakasalubong o di kayo nakakasabay pa sa paglalakad at pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. May mga pagkakataon din na makakausap natin ang iba sa kanila dahil marami nang nagkwento na minsan sa buhay nila ay may naging kaibigan o nakarelasyon silang isang engkanto. Sama-sama natin pakinggan ang isang tunay na kwento na tiyak na magpapataas ng kilay ng karamihan, habang sa iba naman ay magpapataas ng kanilang balahibo. Maaliwalas ang panahon ng umagang yon, kaya naisipan ni Adam na mamasyal upang maibisan ang pagkabagot sa kanyang nararamdaman. Hindi pa dumarating ang katiwala nilang si Nana Peli, kaya naman hindi na nakapagpaalam pa si Adam kung saan siya pupunta. 7 taong gulang pa lamang si Adam nang unang makarating sa bahay bakasyonan nila sa probinsya ng Bicol. Isinama siya ng kanyang ama na si Dr. Charlie para magbakasyon doon. Nakagisnan na ni Adam ang pagiging mabait at matulunging tao ng kanyang amang si Dr. Charlie. Isa itong magaling na doktor ng mga bata at matatanda. Nagtatrabaho sa isang kilalang ospital sa Maynila si Dr. Charlie. Iginagalang at hinahangaan din ito ng mga kapwa doktor at iba pang mga kasamahan sa trabaho dahil sa pagiging magaling nito sa larangan ng panggagamot. Minana ni Dr. Charlie ang propesyon ng kanyang nawawalang ama na si Dr. Noli. May busilak na puso ang matandang doktor sa mga pasyenteng walang sapat na salapi. Ayon sa kwento ng ama ni Adam na si Dr. Charlie, bata pa lamang sila nakikita na niyang mahahabang pila araw-araw sa klinik ng kanyang amang si Dr. Noli. Sa harap ng malaking bahay nila ay nagpatayo ng isang katamtamang laki ng klinik ang kanyang ama na si Dr. Noli para sa mga pasyente na taga-lugar nila. Nagro-robing din kasi ang matandang doktor sa iba't ibang ospital sa Metro Manila. Dagdag pa sa kwento ni Dr. Charlie, nasaksihan niya ng maraming beses ang ibang pasyente ng ama nitong si Dr. Noli na walang sapat na salapi para ipambili ng gamot na nireseta nito. Ang ginagawa ng kanyang ama para umuwing may dalang gamot ang pasyente niya ay hindi niya na ito pinagbabayad sa kanyang pag-check-up. Kaya ang dapat na ipambabayad pa sa kanya ay ibinibili na lamang ng gamot ng pasyente. Kaya naman maraming naging pasyente ang matandang doktor na tumatanaw ng utang na loob sa kanya at naging dahilan din upang mas lalo pa siyang makilala, hindi lamang bilang magaling na doktor, higit sa lahat ang pagkakaroon nito ng pusong makamasa. Mga senaryo na nasaksihan pa ng bata noong si Dr. Charlie na ama ni Adam. Kitang-kita niya ang tuwa sa mukha ng pasyente na tinulungan ng kanyang ama. Kaya noon pa man ay iniidolo na niya at nirerespeto ng sobra ang kanyang amang si Dr. Noli. Hindi ko pinangarap maging doktor para lamang umasenso sa buhay at lalong hindi para lamang makapagligtas ng buhay ng aking kapwa. Higit sa lahat, para makatulong ako sa mga taong walang-wala. Dahil para sa akin ang pasyente na walang sapat na salapi para mabayaran ako sa aking serbisyo ay dobling sakit ang nararamdaman nila. Ang pera kikitain ko pa kahit hindi nila ako mabayaran. Ngunit ang buhay na maaaring maisalba ko pa kahit wala silang pambayad sa akin ay napakalaking kayamanan na nun para sa akin. Dahil sa simpleng paraan na yon ay nadadagdagan ng kumpiyansa ko sa aking sarili bilang instrumento ng Diyos para makapagpagaling sa mga dukha. Wika ni Dr. Noli. Ang mga katagang yun ay nagmula pa sa lolo ni Adam na itinuturing na managintong aral ng kanyang amang si Dr. Charlie. At ang aral na yon ay ipinamana naman sa kanya ng kanyang ama. Subalit isang araw, binatilyo na noon ng kanyang ama
nang isang masamang balita ang gumimbal sa kanilang buong pamilya. Dumating sa bahay nila ang katiwala sa bahay bakasyonan nila sa Bicol na si Nana Peli. Ayon sa katiwala, 1 linggo nang hindi umuwi ang kanyang amo na si Dr. Noli. Dagdag pa niyang nagpaalam sa kanyang doktor na magja-jogging, ngunit hindi na ito bumalik pa. Naapektuhan ng gusto ang damdamin ng binatilyo noon na si Dr. Charlie at ganoon din ang kanyang inang si Mrs. Divine. Lahat ng pag-iimbestigay ginawa na sa tulong ng kapulisan at magagaling na detective na nagmula pa sa Maynila. Subalit ni anino ng doktor ay hindi na natagpuan pa. Hanggang sa paglipas ng mga araw at buwan ay tuluyan ang bumigay ang katawan at isipan ni Mrs. Divine. Hindi nito kinaya ang biglaang pagkawala ng kanyang asawang si Dr. Noli. Isang umaga na tagpuan na lamang ng isang katulong si Mrs. Divine na wala ng buhay sa sarili nitong kwarto. Tinapos ng ginang ang sariling buhay sa pamamagitan ng pag-inom nito ng maraming tabletang pampatulog. Mas lalo pang naging mahirap ang buhay ni Dr. Charlie dahil sa tuluyan nitong pagiging ulila. Ay muntik na rin bumigay ang pag-iisip nito. Ngunit naisip ng binatilyo noon na si Dr. Charlie kung magiging mahina siya ay paano niya mabibigyan ng katarungan ng pagkawala ng kanyang ama. Magmula noon ay nagpakatatag si Dr. Charlie. Nagpatuloy siya sa pag-aaral at nangako sa kanyang ama na magiging magaling din siyang doktor tulad nito. At sa paglipas nga ng maraming taon ay naging ganap ding doktor si Dr. Charlie. Hanggang sa nagkakilala at naging mag-asawa sina Dr. Charlie at ang isang propesora sa isang kilalang universidad sa Maynila. Sa kasamaang palad noong 15 anyos pa lamang si Adam ay binawian din ng buhay ang kanyang ina. Dahil may nakamamatay itong sakit na kanser, napapuntong hininga si Adam nang maalala ang kanyang lolo at ang mga magulang. 8 buwan nang nakararaan nang mamatay ang kanyang ama na si Dr. Charlie. Sa mga buwan na nagdaan ay hirap na hirap pa rin siyang tanggapin ng lahat. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidente. Nahulog sa bangin ang sinasakyan nitong kotse. Ngunit hindi siya naniniwala na nawalan ng preno ang kotse. Yun ang sinabing dahilan ng investigador na humawak sa kaso ng kanyang ama. May pakiramdam si Adam na sadyang may sumira sa preno ng sasakyan ng kanyang ama. May mga pinaghihinalaan na rin naman siyang mga tao. Yung mga taong may matataas na porsyento ng dahilan para magawang kitilin ang buhay ng isang doktor na marami pa sanang buhay na maisasalba. Namalayan na lamang ni Adam na umiiyak na pala siya. Nagulat pa ang binata nang tumingin sa paligid. Napalayo na pala siya sa kanyang paglalakad dahil nasa masukal na gubat na siyang napadpad. Batid ni Adam na ang gubat na yon ay sakop pa rin ng lupain ng kanyang ama na minana naman sa kanyang lolo. Kaya panatag pa rin naman siyang naglalakad sa gitna ng gubat. Nakaramdam lamang ng iba yung kaba si Adam at may halong kung anong kilabot siyang naramdaman ng mga sandaling yon. Hindi niya mawari kung ano ang dahilan. Naisip ni Adam kung may kinalaman ba ang lugar na yon sa pagkawala ng kanyang lolo. Dahil sa lupaing ding ito naglaho yon na para bang bula. Nagpatuloy sa paglalakad si Adam. Gusto niyang marating kung hanggang saan ba ang hangganan ng kanilang lupain. Naisip ni Adam na mahabang panahon na pagsusunog ng kilay at pag-aaral ng medisina ang pinagkakaabalahan niya. Sa mga nakalipas na taon ay sa pag-aaral lamang umiikot ang kanyang mundo. Nagsikap siya ng gusto kahit mag-isa na lamang siya sa buhay upang matupad ang kanyang pangarap. Napangiti ang binata nang maisip na sa wakas ay kaunting tiyaga na lamang ay magtatapos na siya sa pag-aaral. Dahil sa susunod na taon ay gagraduate na siya sa kanyang kursong medisina. Mag-aalas 10 na ng umaga nang makaramdam ng pagkauhaw si Adam. Inilibot niya ang kanyang paningin at halos hindi niya nakikita kung ano ang mayroon sa unahan na kanyang tinatahak dahil sa nagtataas ang mga damo. Hanggang sa matuon ang kanyang paningin sa isang parte ng gubat kung saan ay may nakita siyang malaking butas na hindi pangkaraniwan. Napahinto sa paglalakad ang binata at saglit na nagmasid. Dahan-dahang lumapit si Adam sa gilid ng butas. Natatakpan ng makapal na damo ang paligid nito. At nang kanyang hawiin ng damong nakaharang ay biglang lalaki ang mga mata ng binata. Napatras si Adam nang mapagtanto na malaki pala ang butas na kanyang nakita at hindi ito ordinaryong butas lamang dahil ito pala'y bukana papasok sa loob ng isang kuweba.
Bagyang sinilip nito ang bukana ng kuweba ngunit napakadilim sa loob nito hanggang sa natuon ang pansin niya sa damo na nakatumba sa gitna ng daan papasok ng kuweba. Kung susuriin, parang may kung anong dumaan dito na isang dambuhalang nilalang. Kinabahan ng binata kung kaya't nagmadali na lamang siyang humakbang papalayo sa bukana ng kuweba. Wala siyang kamali-mali na may isang pares ng mata ang nakasunod ng tingin sa kanya. Dahil sa pagmamadali ay hindi na namalayan ng binata na may parating pala sa kanyang unahan. Panay pa rin kasi ang lingon niya sa kuweba. Bumangga ang binata sa katawan ng kung sino man at naging dahilan yun ng pagkatumba ni Adam sa damuhan. Naisip ng binata na hindi pangkaraniwan ang lakas ng nakabungguan niya. Kaya dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang buka. May sumalubong na isang kamay sa kanya para tulungan siyang tumayo. Sinikap ni Adam na makatayo na mag-isa at nang kanyang makita kung sino ang nakabungguan niya, hindi makapaniwala ang binata sa kanyang nakita. Dahil isang napakakisig na lalaki ang nasa kanyang harapan. Napakaputi ng balat ng lalaki na para bang labanos sa pagkakinis. At muli na naman siyang napanganga ng matitigan ng mukha nito. Dahil napakagwapo ng lalaking kaharap niya. Para itong isang Hollywood actor na nakikita niya sa mga magazine. Kakaiba rin ang kulay berdeng mata ng estranghero. Ipagpaumanhin mo, Ginoo, hindi ako naging maingat sa paglalakad kaya nabunggo kita. Uwi ka pa ng lalaki. Ako nga dapat na humingi ng pasensya sa iyo dahil hindi ako tumitingin sa daan. Tugon naman ng binata. Tinanong ng lalaki kung ano ang ginagawa niya sa masukal na gubat na yon. Gustong ibalik ni Adam ang tanong sa lalaki sa pagkakaalam niya kasi sakop ng lupaing pag-aari nila ang lupang kinatatayuan nito. Sa huli ay mas pinili pa rin ni Adam na magtimpi at magsinungaling. Sinabi niya rito na naligaw siya kaya napadpad siya sa bahaging yon ng gubat. Nagpakilala si Adam sa lalaki at ganon din naman ito sa kanya. Kaya nalaman niya na Noe pala ang pangalan ng estranghero. Napaisip ang binata na baka malapit lamang ang bahay nito para kasing kabisado ni Noe ang pasikot-sikot sa lugar. Kung hindi nakakaabala sa iyo, Ginoo, sumama ka muna sa akin para magmerienda. Masyadong mainit ang panahon kaya masarap uminom ng malamig na sabaw ng buko. Pagyayaya ni Noe sa kanya. Sakto naman na nauuhaw talaga si Adam ng mga sandaling yon. Kaya naman pumayag siyang sumama sa estranghero. Mukha namang mabait itong tao dahil sa edad ni Adam na 26 na taong gulang ay marunong siyang bumasa ng ugali at kilos ng isang tao. Gayunpaman ay hindi mawala kakaibang pakiramdam niya na may tinatagong lihim itong si Noe sa kanya. Naglakad sila paikot sa labas ng kuweba na nakita niya at namangha ang binata nang makita niya na may bahay pala sa gilid ng malaking kuweba. Isang maliit na bahay ang nakita ni Adam sa gilid nito. Nagtataka lamang siya kung bakit kinakailangang bakuran ng malaking puno ng kahoy ang gilid ng bahay. Dahan-dahang naglakad ang binata papunta sa bakod at inalam kung ano ang nasa likod noon. Nagulat siya nang biglang may nagsalita ng malakas sa likod niya. "Huwag ka masyadong lumapit sa gilid, baka mahulog ka sa bangin." Sigaw ng isang lalaki na halos kasing edad lamang ito ng kanyang ama na si Dr. Charlie. Humingi ng pasensya ang binata ng malingunan ng lalaki. Tinitigan niya ito at napansin na maputi din ito at kulay berde ang kulay ng mga mata katulad ni Noe. Magsasalita na sana ang binata nang sumulpot naman sa tagiliran ng lalaki si Noe. Nagkatingin ng sandali ang dalawa na para bang nag-uusap ang mga ito gamit ang mga mata. Pagkatapos ay ipinakilala ni Noe si Adam sa ama nitong si Mang Carlos. Niyaya na ang binata ng mag-ama na pumasok sa loob ng bahay. May nakahain na agad na ilang piraso ng mga buko sa mesa. Katabi ng mga buko ang 2 plato ng matitingkad na kulay pula at dilaw na tinapay. Kakaiba ang tinapay na nakikita ni Adam. At sa tanang buhay niya noon lamang siya nakakita ng ganoong klase ng tinapay. Pinaupo siya ni Noe at katabi naman nito ang ama na si Mang Carlos. Pasimpleng pinasadahan ng tingin ng binata ang mag-ama. Nakakunot noon naman ang binata nang may mapansin siyang kulay berdeng kaliskis sa gilid ng tainga ni Noe. Kinusot-kusot ni Adam ang kanyang mga mata. Baka namalikmata lamang siya ngunit nang ibalik ni Adam ang kanyang paningin doon sa mag-amay nakatagilid na ang ulo ni Mang Carlos.
May iniaabot itong isang garapon sa gilid ng mesa. Kitang-kita ni Adam na katulad ni Noe ay may kaliskis din ang likod ng tenga nito. Napalunok ng sariling laway si Adam. "Kain ka lang, Adam. Alam mo, masarap yan at espesyal ang mga tinapay na yan dahil ang aking ina ang nagluto ng mga tinapay na yan." May pagmamalaking boses naman ni Noe. Tila sinundot naman ng kirot ang dibdib ni Adam. Naalala niya ang kanyang mahal na Mami Estela. Noong bata pa siya mahilig nitong lutuan ng hotcake at donut. Masasabi niyang wala nang masasarap pa sa luto ng kanyang Mami Estela. Sayang nga lamang at maaga siyang iniwan ng kanyang ina. Kung nagkataon na buhay pa ito'y siguradong tulad ni Noe ay palagi pa rin siyang ipagluluto nito ng mga paborito niyang pagkain. Tumahimik si Noe na kinagulat naman ni Adam. Masyado na palang malalim ang kanyang iniisip. Humingi siya ng pasensya sa mag-ama dahil tinatanong pala siya ni Mang Carlos kung taga saan siya at ang kanyang mga magulang. Pagkatapos magmerienda ay nagpasalamat si Adam. Sinabi niya sa mag-ama na sana isang araw ay pasyalan din siya ng mga ito. Itinuro niya sa mag-ama ang daan papunta sa kanilang bahay bakusyunan. Dahil sa nangyari ay naisipan na ni Adam na bumalik na sa kanilang bahay. Tiyak na naghihintay na sa kanya si Nana Peli. Malayo-layo nang nilakad ni Adam nang makarinig siya ng mga boses na nag-uusap. Babaliwalain na sana niya itong ngunit biglang may sumigaw at boses ng nagmamakaawa. Boses ng lalaki ang naririnig niyang sumisigaw. Nagmamadaling kumubli sa damuhan si Adam. Baka masasamang tao ang nasa paligid at makita siya. Tiyak na hindi siya papaligtasin ng mga ito. Hanggang sa napakislot na lamang ang binata nang sunod-sunod na putok ng baril ang sumunod niyang narinig. Hindi nga siya nagkamali. Masasamang tao ang nasa paligid. Pagkapang na siyang lumayo para makalayo sa lugar. Subalit sa kasamaang palad ay may nataganan si Adam na isang tuyong sanga, dahilan para mag-ingay ng malakas. Alam niyang umabot sa pandinig ng mga masasamang tao ang kanyang ginawa. Natahimik bigla ang mga tao na nag-iingay at alam na ng binata na hinahanap siya ng mga ito. Gusto nang tumakbo ng mabilis ng binata kaya tumayo na si Adam. Ngunit dalawang armadong lalaki ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Mabilis siyang tinutukan ng baril ng dalawang lalaki. "Oops, kita mo nga naman kapag sinuswerte tayo pare. May kapalit na kaagad ang bihag natin na tinapos na ni boss. Mukhang mas malaking isda itong bagong huli natin." Uwi ka ng isa sa dalawang armadong lalaki. Namutla si Adam nang makita ang dalawang lalaki. Sa hiladya ng mga mukha ng dalawa ay hindi papahuli ng buhay ang mga ito. Wala nang nagawa pa si Adam nang lumapit sa kanyang mga lalaki. Mabilis siyang binitbit ng dalawa sa magkabilaan niyang braso. "Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Pakawalan niyo ako!" Sambit ng binata, subalit parang walang naririnig ang dalawa. Pakaladkad siyang dinala ng mga ito sa mas masukal na lugar ng gubat hanggang sa muntik na siyang masubsob nang bigla siyang ibalibag ng dalawa. Sa harapan ng isang lalaki na palagay ni Adam ay ito ang pinuno ng grupo. Balbasarado ang lalaki at tulad ng iba pang naroon ay may hawak din itong baril. Napasinghap sa hangin si Adam nang madaanan ng mata niya ang isa pang lalaking nakabulagta. Patihaya na may tama ito ng bala sa ulo. "Tandaan mo sana na isang beses lamang kitang tatanungin at ayoko nang maulit pa. Hindi ako magdadalawang isip na isunod ka sa lalaking yan. Ano ang pangalan mo at saan ka nakatira?" Malumanay na tanong ng lalaking pinuno. Nabalot man ng takot at kaba ang dibdib ni Adam na natiling tikom ang bibig niya. Nakiusap ang binata sa grupo na pakawalan na siya dahil wala naman siyang atraso sa mga ito. Dahil sa sinabi niyang yun ay bigla siyang binigwasan ng isa pang lalaki. Paulit-ulit siyang sinasabihan na sagutin ang tanong ng kanilang boss. Ang pananahimik ng binata ang nagbigay hudyat para magalit ng gusto ang pinuno ng grupo. Lumapit ang lalaki sa kanya at kita ni Adam na nakatiimbag ang ito. Pagkatapos itinutok sa sentido niya ang baril. Batid niya natutuluyan siyang barilin ito katulad ng ginawa nito sa lalaking nakabulagta sa harapan niya. Wala namang saysay kung sasabihin niya ang kanyang pagkakakilanlan dahil alam ni Adam na sa huli tatapusin din ng grupo ang kanyang buhay. Sa patuloy na pagtatanong sa kanya ng pinuno ng grupo, may malakas na kaluskos siyang narinig mula sa bandang likuran.
Kinakitaan naman niya ng kaba ang mukha ng mga grupong kumuha sa kanya. Inutusan ng pinuno ng grupo ang ibang kalalakihan upang alamin kung saan nagmumula ang malalakas na kaluskos. Nang bigla namang yumanig ang lupang kinatatayuan nila. Inakala ng grupo na lumilindol kaya napadapa ang mga ito sa lupa. Saglit na tumahimik ang paligid. Maging ang mga kaluskos at bahagyang paglindol ay biglang huminto. Sinamantala ng grupo ang pagkakataon para sa pilitang isama si Adam. Nauna nang naglakad ang pinuno, kasunod si Adam at ang dalawang lalaki na may hawak sa kanya. Nagulat sila nang biglang may sumigaw sa bandang likuran. Napalingon sa likod ng grupo at ganoon na lamang ang pagkabahala nila ng isang kasamahan nila ang nawawala. Dahil sa pagkawala ng isa nilang kasamahan, ay lalo pang pinaginitan ng grupo si Adam. Halos kalat ka rin na nila ang binata hanggang sa isang kahindik-hindik na nilalang ang kanilang nakita sa unahan. Napataras ang grupo nang makitang napakalaking ahas. Isang nilalang na kahit gaano pa kasamang tao ay siguradong magkakadaga sa dibdib. Isang dambuhalang ahas ang nasa harapan nila. Nakabulunbon ang napakalaki nitong katawan na halos sumarang nasa gitna ng daan. Nagtakbuhan ng iba pang mga kasama ng grupo, subalit parang isang langgam lamang ito na mabilis na kinain ng ahas. Ang iba naman inilingkis nito hanggang sa halos maubos na ang grupo sa sunod-sunod na paglunok ng dambuhalang ahas. Ang ipinagtataka lamang ni Adam kung bakit hindi siya nito kinain gayong ilang di pa lamang ang layo niya sa bibig ng nilalang. Nagpumigla si Adam nang hawakan siya ng pinuno ng grupo at dalawa nitong kasama. Mabilis na inihagis ng pinuno ng grupo at isa pang tauhan si Adam malapit sa ahas. Nagpakatatag si Adam kahit halos naiihi na siya sa matinding takot habang nakahandusay siya sa lupa at kitang-kita niya na nakatitig sa kanya ito. Pumikit na lamang ang binata at hinintay ang kanyang kamatayan, ngunit ilang sandali na ang lumipas ay nananatili pa rin siyang nakatayo at humihinga. Dahan-dahang iminulat ni Adam ang kanyang mga mata. Napasigaw siya ng halos isang dipa na lamang ang distansya ng ulo ng dambuhalang ahas sa kanya. Matinding kilabot at takot ang nararamdaman ni Adam nang matitigan niyang nakakakilabot na kabuuan ng dambuhalang ahas. Sinalubong niya ng tingin ng kulay berdeng mga mata ng ahas na yon. Napakunot ang binata, bakit parang may mensahe para sa kanya ang tingin ng ahas. Tinitigan ng binata ang kulay berdeng kaliskis nito. Kumurap-kurap ang mga mata niya at naisip kung bakit parang pamilyar ang mga matang iyon. Napatras si Adam at inilabas ng ahas ang malaking dila nito na may sangasangang maliliit na dila. Hanggang sa unti-unti nang lumubo ang bibig ng ahas habang nakatikom. Hudyat na nag-iipon ito ng kamandag para bumuga. Takot na si Adam nang bumulumbo ng napakalaking katawan nito. Kitang-kita ni Adam na nababali na ang mga sanga ng puno na nadadaganan nito. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Pilit kinukumbinsi ang sarili na hindi totoo ang kanyang nakikita. Sa edad niyang yon, hindi akalain ng binata na ang isang dambuhalang ahas na tulad nun ay maaari palang mabuhay sa realidad. Kadalasan ay napapanood lamang niya sa mga palabas ang mga tulad nito, ngunit nang makita niya ito sa tunay na buhay, mas triple ang kilabot na kanyang naramdaman. Sa laki ng ahas ay kayang-kaya nitong lumunok ng kalabaw. Naramdaman na lamang niya na basang-basa na ang pundya ng kanyang pantalon. Naihina pala siya sa takot. Kinain na ng ahas ang lahat ng miyembro ng grupo. Unti-unting lumapit ang mukha ng ahas kay Adam, na naging dahilan para mamaos na sa wala ng tigil na pagsigaw ng binata. Sa pag-aakalang lalamunin din siya nito ng buhay. Nang makalingat ang ahas ay mabilis na tumakbo si Adam palayo, ngunit mas mabilis ang ahas sa kanya. Kaya naman nilingkis siya nito na para bang may sariling isip. Inaasahan na ni Adam ang kanyang wakas dahil sa laki ng ahas, siguradong magkakandadasog-dasog ang kanyang katawan. Hindi na kinaya pa ng binata ang matinding takot. Unti-unti nang kinakapos ang kanyang paghinga hanggang sa dahan-dahan nang dumapit ang napakalaking ulo nito sa kanyang muka, dahilan para tuluyan ng mandilim ang kanyang paningin. Nagising ang binata na nasa loob na siya ng isang napakagandang kwarto. Kulay puti ang kulay ng dingding at ang sahig nito'y maihahalin tulad sa isang napakalinaw na salamin.
Nagbalingalinga sa paligid si Adam pagkatapos ay dahan-dahan siyang umupo at hinawi ang kulay asul na kortina sa bintana. Papadilim na pala kaya wala siyang gaanong makita sa labas ng kwarto. Pilit inaalala ng binata ang mga nangyari kung paano siyang nakarating sa silid na yon. Ngunit kahit anong pagpupumilit ay wala pa rin siyang maalala na kahit na ano. Dahan-dahan nang tumayo mula sa pagkakahiga ang binata nang bigla siyang mapakislot sa boses ng isang lalaki na nagsalita mula sa pintuan ng kwarto. "Gising ka na pala, Adam. Sakto maghahapunan na kaya mag-inat-inat ka muna. Tapos sumunod ka na lamang sa kusina, ha?" Wika ni Noe. Naguguluhan at napatulala si Adam dahil hindi yun ang bahay na unang pinagdalan sa kanya ni Noe. Palabas na ng kwarto ang binata ng isang paru-paro ang dumapo sa kanyang braso. Makulay ang pakpak ng paru-paro at parang may isip ito na lumipad palabas ng pintuan. Humanga si Adam dahil pinasusunod siya nito kung saan dapat dumaan papuntang kusina. Napakalaki ng bahay na pinagdalan sa kanya ni Noe. Kakaiba din ang mga bagay na nagsisilbing palamuti sa bawat sulok ng bahay. Bukod pa doon ay nakakahilo ang pasikot-sikot sa mga pasilyo ng bahay hanggang sa tumambad sa mga mata ni Adam ang isang malawak na sala. May mga upuan na kakaibang disenyo at nababalutan ng balat ng ahas ang bawat upuan. Nang tumingala si Adam ay muntik na siyang madapa dahil may malaking painting na isang dambuhalang ahas ang nakalagay. "Narito ka na pala, iho. Halika na't pupunta talaga ako sa kwarto mo para sunduin ka dahil nakahanda na ang hapunan." Wika ni Mang Carlos na ama ni Noe. Napansin nito ang pamumutla ng mukha ni Adam at ang pananatili nito sa pagkakatayo habang nakatitig pa rin sa malaking painting. Nilapitan si Adam ni Mang Carlos at tinapik sa balikat dahilan para magulat naman ang binata. "Pasensya na po, para pong may kakaiba po sa painting na yun at masasabi kong kakaibang larawan na yun dahil habang tinitignan ko ito sa paningin ko ay unti-unti itong gumagalaw." Sagot ng binata. Naaaliw naman nang umiti si Mang Carlos at sa tingin ni Adam ay may sasabihin pa ito. Ngunit bigla naman na may isang babae ang sumulpot mula sa likuran ni Mang Carlos at pinaalam nito na naghihintay na ang lahat sa lamesa. Maraming masasarap na pagkain ang bumungad sa mga mata ni Adam nang makarating sila sa kusina. Napasinghap na naman siya nang makita ang hugis ng buwalang ahas na mesa. Napaka-weirdo talaga ng kanyang mga nakikita sa lugar na yon. Yumuko si Adam bilang pagbati sa 5 tao na nasa harapan ni Noe. Naisip niya na hindi rin basta-basta ang pamilya ni Noe base sa mga kasuotan ng mga ito. Pagkakaroon ng napakalaking bahay at hindi mabilang na mga katulong, siguradong nabibilang ang pamilya nito sa mayamang pamilya. Nakatawag ng pansin ni Adam ang isang matandang lalaki na nakapikit. Nakakasilaw ang kaputian nito na parabang nagniningning at ang buhok nitong puting-puti ay nakapusod lamang na halos sumasayad na sa sahig. Ngunit mas nakatawag ng pansin kay Adam ang isa pang matandang lalaki. Matalim itong tumititig sa kanya na parabang may naglalaro sa isipan nito. "Maupo ka muna, Ginoo. Una sa lahat ay maligayang pagdating sa aming tahanan. Umaasa kami na masisiyan ka sa iyong mga nakikita at nararanasan habang narito ka sa amin. Halika na at saluhan mo kaming kumain." Wika ng matandang lalaki na mahaba ang buhok. Kahit malumanay magsalita ang matandang lalaki, nakakatakot ang maotoridad nitong pananalita. Animi walang kahit na sino man ang maaaring tumanggi o sumuway sa bawat sasabihin nito. Magalang na bumati din sa lahat si Adam. Nakita niyang umiti sa kanya si Noe at sumenyas na ito ay maupo na. Dahan-dahan namang umupo si Adam kahit puno ng kaba sa kanyang dibdib. Tahimik na tahimik ang buong paligid. Kahit kumakain ng mga kaharap ni Adam ay wala man lamang siyang naririnig na kalansingan ng mga kutsara at tinidor. Hanggang sa natapos na ang hapunang yon, napuno pa rin ng mga katanungan sa isipan ng binata. Pagkatapos kumain ay niyaya siya ni Noe sa isang lugar. Mula sa kusina ay magalang silang nagpaalam sa matandang lalaki at sa ama ni Noe. May ilang minuto din ang lumipas bago nila narating ang isang lugar na labis na nagpamangha kay Adam.
Ang nakikita niya isang malawak na anyong tubig na hindi niya mawari kung dagat ba ito o ilog. Isa itong napakalawak na anyong tubig kung saan kalmadong kalmado ang tubig. Hindi man niya naririnig ang paglagaslas nito na karaniwang maririnig sa isang sapa o ilog. Ang nakikita mo'y anyo ng tubig ng katotohanan. Ang tubig na yan ay hindi pangkaraniwan. Kapag may gusto kang itanong o malaman sa nakaraan o sa hinaharap ay diyan mo lang malalaman ang kasagutan. Subalit may kakibat itong panganib sa iyong buhay at kaligtasan. Uwi ka ni Noe. Nanlaki ang mga mata ni Adam sa kanyang narinig, kaya pala kakaiba ang aura ng tubig. Bagamat kalmado lamang ito na para bang mas nakakatakot dahil naniniwala ang binata na ang tubig ay parang tao lamang. Kapag maingay ang isang tao ay mababaw lamang ang kaligayahan nito. Ngunit kapag sobrang tahimik ng isang tao, ibig sabihin ay malalim din ang uri ng pagkatao nito at madalas may tinatago itong kakaiba pang pag-uugali. Ang nakakatakot na katahimikan ng tubig ng katotohanan, tiyak na mataas ang porsyento ng panganib na hatid nito. Napaisip si Adam at biglang napahawak sa kanyang bibig habang nakatingin sa tubig. May isang napakahalagang bagay na gusto niyang malaman at yun na ang tamang pagkakataon para alamin kung sino o ano ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng kanyang ama. Kung ganun, maaari ko bang malaman sa pamamagitan ng tubig na yan ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng aking ama at maging ang biglaang pagkawala ng aking lolo ilang dekada nang nakararaan? Garalgal na boses na tanong ni Adam kay Noe. Nang tumango si Noe sa tanong ni Adam ay napaluha na ang binata. Sa wakas ay masasagot na ang matagal na katanungan sa kanyang isipan. Nakiusap si Adam kay Noe ng mga sandaling iyon na gusto na niyang malaman ang kasagutan. Subalit napahinto sa pagsasalita si Adam nang muling nagsalita si Noe. Katulad ng sinabi ko, masasagot ng tama ang mga katanungan mo sa pamamagitan ng tubig ng katotohanan. Subalit may kapalit. Bago mo malaman ang sagot, kinakailangan mong mag-alin ng dugo sa tubig na yan. Tugon ni Noe. Naguguluhan na napatitig si Adam sa kausap. Paano siya mag-aalin ng dugo? Bibili ba siya ng dugo sa mga tao para ialay dito? Tanong niya sa kanyang sarili. May mga ritual na kailangan gawin para maisagawa ang gusto mong malaman, Adam. Pagkatapos ng ritual ay kinakailangan patakan ng sarili mong dugo ang tubig. At kapag handa ka na upang isagawa ang bagay na yon, tawagin mo lang ako. Banggitin mo lang ang katagang Submido Kinsuno. Tiyak na darating ako. Tugon pa nito. Tumango-tango naman si Adam at nakuha na niya ang ibig sabihin ng kausap. Dahil sa ideyang sinabi ni Noe ay nagkaroon na ng pag-asa ang binata para pagbayarin ng mga taong nasa likod ng pagkamatay ng kanyang ama at ang nakakadudang pagkawala ng kanyang lolo. Wala silang kamali-mali na may mga matang nagmamanman at nakarinig ng kanilang pinag-uusapan. Napangisi habang nakatingin sa walang kalaban-laban na si Adam ang nilalang na yon. Sa tagal na panahon ng nananahimik ng tubig ng katotohanan, pagkakataon na ulit para buhayin ang natutulog na tubig. Bulong sa sarili ng nilalang na nakikinig kina Noe at Adam. Niyaya ulit ni Noe si Adam na pumunta naman sa ibang lugar hanggang sa makarating sila sa isang bundok na may kadiliman. Napakunot noo si Adam dahil tirik na tirik ang araw ng mga sandaling yon. Isa itong bundok na nananatiling madilim ang paligid kahit matingkad ang init ng araw sa labas. Uwi ka ni Noe na kinamangha naman ni Adam. Paanong nangyari na madilim sa bundok na yan samantalang napakainit at napakaliwanag sa kinatatayuan natin? Nagtatakang tanong naman ng binata. Sapagkat ang lugar na yan ay kulungan. Kulungan ng iba't ibang nilalang na nakagawa ng kasalanan sa mundo namin. Habang buhay na silang magdurusa dyan dahil pawang kadiliman lamang ang kanilang mararanasan. At kahit kailan ay hindi na nila masisilayan pa ang liwanag. Madiing wika ni Noe. Hindi alam ni Adam kung ano ang kanyang iisipin. Sa tanda niyang yon ay hindi niya alam na may batas at lugar palang ganon. May inala na siya na una pa lamang nawala siya sa mundo ng mga tao base na rin sa kanyang nakikita at mga sinasabi ni Noe. Dahil napagod na rin si Noe sa dami ng lugar na pinagdalhan niya kay Adam, nagyaya na itong umuwi
Nakiusap si Adam na gusto niya na rin umuwi ng bahay niya dahil naghihintay na sa kanya ang katiwala nilang si Nana Peli. Lumapit si Noe kay Adam at ngumitit nagpasalamat ito sa oras na inilaan niya sa kanya. Gusto rin sanang magpasalamat ni Adam sa kaibigan, ngunit bigla nitong dinampian ng kanang palad ang kanyang noo at sa isang iglap lamang ay nasa loob na si Adam ng bakuran ng bahay bakasyonan nila. Naabutan ni Adam si Nana Peli na abala sa paglalaba ng mga cover kama at kortina. Gulat na gulat ito at para bang hindi makapaniwala nang makita siya. Kaya nagmamadali itong iniwan ang ginagawa at lumapit sa binata. Nagtatanong ang mga mata ni Manang Peli kung saan nga ba siya galing at noon lamang siya umuwi. Subalit na natiling tahimik ang binata. Nakaramdam siya na matinding gutom. Tila nakuha naman ni Nana Peli ang ibig sabihin ng kanyang amo. Pasasaan pa't magkukwento rin naman ito ng buong nangyari. Pagdating sa kusina ay namungkal si Adam. Pakiramdam niya gutom na gutom siya sa dami ng pinasyalan nila ni Noe. Niyaya siya nito para kumain ngunit tinanggihan niya na ito dahil kahit masarap ang pagkain sa mundo ng mga ito, hinahanap pa rin niya ang mga pagkain sa mundo ng mga tao. Hindi naman niya matukoy ang katauhan ng mga taong nakasalamuhan niya sa kakaibang lugar na yon. Alam ni Adam na hindi normal na nilalang ang mga ito. Napalunok ng sariling laway si Adam nang makita ang masarap na adobong sitaw na pinaluto niya kay Nana Peli. At habang sarap na sarap siyang kumakain ng adobong sitaw, hindi niya namalaya na ilang minuto na pala siyang tinititigan ng katiwala. Tinanong niya si Nana Peli kung may problema ba. Nagulat si Adam sa naging tugon nito sa kanya. Sinagot din siya ng patanong ni Manang Peli. Tinanong siya ni Manang Peli kung saan ba siya galing at bakit 3 araw siyang hindi umuwi. Napanis na raw ang mga pinaluto niya nung araw na umalis siya, kaya araw-araw siyang pinagluluto ng katiwala para kapag umuwi siya may kakainin siya. Natigil sa pagkain ng binata at hinarap si Nana Peli. Tinanong niya ulit kung tama bang narinig niya na 3 araw na siyang hindi nakakauwi. Agad namang kinumpirma ng katiwala na totoo ang sinasabi nito. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Adam. Paano nangyaring 3 araw na siyang hindi umuwi? Ilang oras pa lang naman siyang kasama si Noe. Lumapit sa kanya ang katiwala at sinipat ang kanyang leeg. Sinabi nito na wala naman siyang lagnat at hindi pa nakontento ay pinasadahan ng tingin ni Nana Peli ang ibang parte ng kanyang katawan. Para kasing ibang Adam ang kanyang nakaharap. Pagkatapos kumain ay dumiretso na sa kanyang silid si Adam. Nanlalagkit ang kanyang pakiramdam kaya hinubad niya ang kanyang suot na t-shirt at shorts. Nagulat si Adam nang may kung anong nalaglag sa sahig mula sa kanyang hinubad na shorts. Dahan-dahan niya itong dinampot para makita ng gusto at kinakailangan pambuksan ni Adam ang ilaw ng kanyang kwarto. Nanlaki ang kanyang mga mata na mapagtantong isang napakalaking kaliskis ang kanyang hawak-hawak. Ipinatong niya ang kaliskis sa mesa na malapit sa kanyang kama saka nagmadaling pumasok sa banyo. Samantala, hindi makapaniwala si Nana Peli nang makita na halos masimot ng kanyang among si Adam ang isang kaldero ng kanin. Nang dumating ito at bumungad sa likod ng bahay kung saan siya naglalaba ay talagang gulat na gulat siya dahil sa ilang araw na itong hindi pag-uwi ay muntik na siyang mag-report sa mga pulis. May hindi tama sa kinikilos ng kanyang amo. Yan ang bulong ng katiwala sa kanyang sarili. Habang nag-iisip ay may kung anong pumasok sa kanyang isip. Nagmamadali siyang lumabas at hinanap ang isinuot na sapatos ni Adam. Napakunot noo si Nana Peli. Nang makita ang halos napudpud ng swelas ng sapatos ng kanyang amo. Sa kabilang mundo naman ay seryosong nag-uusap ang pamilya ng engkantong si Noe. Nasa anyo silang lahat ng pagiging isang malaking ahas. Pinag-uusapan nila ang tungkol kay Adam. Mahal kong lolo, nais po ng mortal na si Adam na alamin kung sino ang pumaslang sa kanyang ama at ang dahilan ng pagkawala ng kanyang lolo. Sinabi ko sa kanya ang magiging kapalit. Ang sagot niya handa siyang mag-alin ng kanyang dugo sa tubig ng katotohanan, kapalit ng sagot na ninanais niyang malaman. Mahabang wika ni Noe. Napaisip ang matandang si Haring Victor sa sinabi ng kanyang apo. Napakatagal na panahon na nang may isang mortal ang nagmula din sa mundo ng mga tao. Ang nasabing mortal ay nakarating din sa tubig ng katotohanan. May mahalagang bagay din itong nais malaman subalit nauwi sa isang trahedya ang lahat.
Nalungkot ang mukha ni Haring Victor. Hanggat maaari ay ayaw na sana niyang alalahanin pa ang nakaraan. Ang nasabing mortal ay nagmula sa mundo ng mga tao. Dinala ito ng kanyang nag-iisang kapatid na si Prinsipe Lucas. Dugo lamang ang dapat na inaalay nito sa tubig ng katotohanan, subalit ang kapatid niyang si Prinsipe Lucas ay nagpasyang ialay mismo ang katawan ng pobreng mortal upang gisingin ang espiritu na nagbabantay sa natutulog na tubig. Batid nila magiging kapalit kung sakali napapayagan nila itong mapatakan ng sariwang dugo ng tao ang ilog. Mauulit na naman ang hindi magandang nangyari ilang dekada nang nakararaan. Ang taong yun ay may mabuting kalooban. Nagmula siya sa angkan ng mga maggagamot na may mga busilak na puso. Marami nang natulungan ng kanyang mga ninuno. Kaya nakakapanghinayang na ang katulad niya ay may posibilidad na maglaho sa mundo nila. Wika ni Haring Victor. Tumingin ng makahulugan si Haring Victor sa kanyang kapatid na si Prinsipe Lucas. Pagka-uwi ni Nana Peli sa kanilang bahay ay kaagad niyang ikinuwento sa kanyang asawa ang nangyari sa kanyang amo na si Adam. Humingi ito ng payo sa asawa kung ano ang dapat na gawin. Napatingin sa kawalan ng albularyong si Tata Leroy at napabuntong hininga. Ilang dekada nang nakakaraan, Feli, nang huli itong nangyari, hindi ba? Natatandaan mo pa ba yung babaeng anak ng mayamang negosyante sa bayan? Ilang araw ding nawala yun bago nakabalik sa kanyang pamilya. Nang makabalik naman, ikakaiba na rin ang mga sinasabi at kilos. May hinala ang mga magulang niya na nakarating din ng dalagang yun sa pinagbabawal na lupain. Tugon ni Tata Leroy sa asawa. Kinabahan at nabahala si Nana Peli sa sinabi ng kanyang asawa. May posibilidad pala na tuluyang mawala sa sarili ang kanyang amo. Parang kinurot ang dibdib ng matanda sa isiping yon. Mababait ang pamilya ni Adam sa kanya. Maliit pa to nung una niyang nakita. Malaki ang pinapasahod sa kanya ng ama ni Adam na si Dr. Charlie. Kaya malaking tulong ang ginawa nito sa pamilya nila. Napatapos nila ang kanilang dalawang anak. Isa ng guro ang isa, habang ang isa naman ay manager na ng bangko sa Maynila. Nakiusap si Nana Peli sa kanyang asawa na tulungan si Adam para makaligtas sa sumpa ng ipinagbabawal na lupain. Lahat ng taong nakakarating sa lugar na yun ay kinukuha. Wala nang magulang si Adam kaya wala nang iba pang pwedeng magmalasakit dito. Hindi tinigilan ni Nana Peli si Tata Leroy hanggat hindi ito napapapayag na gamutin ng kanyang among binata. Nagising si Adam na masakit ang buo niyang katawan. Pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang mga paa para humakbang, hanggang sa naalala kung gaano kalayo ang mga nilakad nila ni Noe. Sinubukan ni Adam na bumangon para gumamit ng banyo, ngunit masakit ang kanyang mga binti, kaya paika-ika siyang maglakad papunta sa banyo. Dahan-dahang binuksan ni Adam ang pintuan ng banyo nang bigla siyang napasigaw. Nawalan siya ng panimbang kaya bumagsak siya sa sahig. Isang napakalaking ahas ang nakita niyang nakabulunbon sa loob ng banyo. Takot na takot si Adam at pilit na bumabangon para makalabas ng kwarto. Nakita pa niyang sumilip ang malaking ulo ng ahas sa pintuan, kaya napapikit na lamang siya. Dinig naman ni Nana Peli ang malakas na kalabog sa kwarto ni Adam, kaya nagmamadali itong tumakbo para puntahan ang kanyang amo. Nakakailang katok na ang katiwala, ngunit walang sumasagot sa loob ng silid ni Adam. Minabuti na ng katiwala na buksan ng pintuan. Nagulat siya nang makita na nakahandusay si Adam sa sahig habang namimilipit ito sa sakit. Nagmamadaling pinuntahan ni Nana Peli ang binatang amo para tulungan itong makatayo. Nana Peli, tulungan mo ako. May malaking ahas sa loob ng banyo, kakainin niya ako. Wika ni Adam. Kinilabutan si Nana Peli sa kanyang narinig. Tama ang sinabi sa kanya ng kanyang asawa. Naengkanto nga si Adam. At sa mga nakikita nitong kakaiba, siguradong nasa ilalim na ito ng kapangyarihan ng engkanto. Pagkatapos maihiga sa kama ang binata, ay nagmamadali nang lumabas ng kwarto si Nana Peli. Kailangan na niyang magmadali at sunduin ang kanyang asawa bago pa mahuli ang lahat. Palabas na ng gate ang katiwala nang bigla namang sumulpot sa harapan niya si Tata Leroy. Pinapasok na ni Nana Peli si Tata Leroy at sinamahan sa silid ni Adam. Pagkabukas pa lamang ng pintuan ng kwarto ay napahinto na kaagad si Tata Leroy.
at sandaling natigilan. Nakaramdam siya ng malakas na puwersa na bumabalot sa silid na yon. Nandito ang espiritu ng engkanto. Kailangan na natin siyang maagapan, pe. Dahil alam kong bigla na lamang maglalaho ang amo mo. Umuwi ka sa bahay at manghuli ng isang tandang. Dalhin mo agad dito upang maialay sa engkanto. Susubukan ko pang isalba ang buhay ng batang ito. Utos ni Tata Leroy. Nagmamadali namang tumalima si Nana Peli. Umiiyak na ito habang nagkakandara pa sa paglalakad. Nang sipati niya ang leg ng kanyang amo habang tinutulungan niya itong dalhin sa kamay, naramdaman niyang napakalamig nitong pawis. Hindi siya maaaring mabigo dahil ipinangako niya sa amo niyang si Dr. Charlie, ang ama ni Adam, na aalagaan at babantayan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Samantala, iiling-iling na kinapa ni Tata Leroy ang bawat parte ng katawan ni Adam. Hindi pantay ang temperatura ng katawan ng binata. May parteng napakalamig at mayroon ding mainit. Patunay na nasa bingit na siya ng kamatayan. Alam din niyang makapangyarihan ng engkantong nagkakursunada sa binata. Matapos ang paunang ritual na ginawa ni Tata Leroy sa katawan ng walang malay na si Adam, ay napaupo ang matanda sa upuan malapit sa mesa katabi ng kama ni Adam. Pinag-iisipan niyang mabuti ang dapat gawin. Bilang matandang albularyo ay marami na siyang karanasan sa panggagamot. Subalit kakaiba ang kapangyarihang taglay ng gustong kumuha kay Adam, hanggang sa matuon ng pansin ni Tata Leroy sa isang bagay na biglang kumislap ng bahagya niyang hawiin ng kortina sa kwarto ni Adam. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at tinitigan ng matagal ang kulay berdeng malaking kaliskis na nakapatong sa mesa. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ng kakaibang reaksyon ng kanyang katawan. Dahan-dahan niyang dinampot ang malaking kaliskis. Pinakatitigang mabuti ni Tata Leroy ang kaliskis at nang maalala niya ang kwento sa kanya ni Nana Peli nang maabutan itong nakahandusay sa sahig si Adam. Tama ang sinabi ng binata na may malaking ahas sa loob ng banyo. Kung ganon sa ahas na yon, nanggagaling ang kaliskis na hawak niya. Tila napaso si Tata Leroy na ibinalik sa mesa ang malaking kaliskis ng ahas. Hindi nagtagal ay dumating na si Nana Peli at bitbit na ang isang tandang na nakatali ang mga paa. Sinunod niya ang lahat ng sangkap na sinabi ng kanyang asawa para maumpisahan na ang ritual. Nang biglang nakarinig si Tata Leroy na may kumakatok sa gate. Dahil nasa kusina si Nana Peli, ay si Tata Leroy na nagbukas ng gate. Isang napakagwapong lalaking tisoy ang nasa kanyang harapan. "Magandang umaga po. Itatanong ko lamang po sana kung nandyan ba si Adam. Ako nga pala si Noe, ang kanyang kaibigan. May mahalaga lang sana akong sasabihin sa kanya." Magalang na tanong nito. Habang nagsasalita si Noe, palihim naman siyang pinag-aaralan ni Tatay Leroy. Napaisip ang matanda dahil walang kanal sa pagitan ng bibig at ilong si Noe. Kakaiba rin ang kulay ng mga mata nito at sa kabila ng pagiging malumanay sa pagsasalita ay kinakitaan ni Tata Leroy ng malakas na puwersa ng aura ang lalaki. Sinabi ni Tata Leroy kay Noe na may sakit si Adam. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng guwapong binata. Nakiusap ito na kung pwede bang makita ang kanyang kaibigan, ngunit biglang may sumingit sa kanilang usapan. Nasa likuran na pala ni Tata Leroy ang kanyang asawa na si Nana Peli. Nang makita ni Nana Peli si Noe, ay agad na tinanong kung paano niya naging kaibigan at kung saan lugar sila unang nagkita ni Adam. Hindi nagawang sumagot ni Noe dahil nakarinig na sila ng isang malakas na sigaw na nagmula sa kwarto ni Adam. Tarantang tumakbo si Nana Peli papasok sa loob ng bahay. Wala nang nagawa pa si Tata Leroy. Mukhang kakailanganin din niya ang tulong ng kaibigan ni Adam na si Noe, kaya pinatuloy na niya ang lalaki. Nadatnan ni Tata Leroy at Noe. Nakalong-kalong ni Nana Peli si Adam. Nanlalambot ng mga tuhod ni Tata Leroy nang makitang takot na nagsusumiksik ang binata sa gilid ng kama. Hindi na hinayaan ni Noe na maghirap ang kanyang kaibigan. Nilapitan niya ito't dinampian ng palad ang noo ni Adam. Pagkatapos ay payapa nang pumikit ang binata. Pagkatapos ng kanyang ginawa kay Adam ay naupo si Noe sa bangkanting upuan. Napansin niya ang isang bagay sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niyang dinampot ito at nang makita niya ang kaliskis na pamilyar sa kanya. Kung kanon ay sinadyang lagyan ng kaliskis ang bulsa ni Adam para madali itong masundan ng sino mang engkanto na tagamundo ng engkanto.
Pasimpleng ibinulsa ni Noe ang kaliskis na nakuha niya. Bawat kamag-anak ni Noe may kanya-kanyang kulay ng kaliskis, kaya madali silang makikilala ng sino mang kamag-anak na makakakita sa kanila, sapagkat ang pagiging engkantong ahas nila ay sumpa na nagmula pa sa kanilang kanununuan. Isang Diyos ng engkanto ang naging kaibigan ng ninuno ni Noe, subalit tinraidor nito ang kaibigang Diyos ng mga engkanto, kaya bilang kaparusahan ay itinuring itong isang kaibigang ahas. Magmula noon, ang mga sumunod na salinlahi ng angka ni Noe ay nagiging ahas na at engkanto anumang oras na gustuhin ng mga ito. Napakuyom ng palad si Noe dahil kilalang kilala niya kung kanino nang galing ang kaliskis na kanyang nakita. At yun ay walang iba kundi ang kanyang lolo Lucas, ang kapatid ng kanyang lolo na hari na si Haring Victor. Gulat naman na napatingin kay Noe ang mag-asawa. Tulad ng inala ni Tata Leroy, napatunayan niya na totoo ang kanyang kutob sa pagkatao ni Noe. May taglay na kapangyarihan ng binata upang kontrolin ang isip ng isang tao. Alagahan niyo po ng mabuti si Adam, nasa panganib ang kanyang buhay. Kung may mga nakikita siyang kakaiba habang gising ay patuloy na unti-unti nang sinasakop ng ibang nilalang ang kanyang katawan. Bilin ni Noe. May isang bagay na ibinigay kay Nana Peli si Noe na ikinatakot naman ang katiwala. Nakita din ito ni Tata Leroy na gulat din. Isang kwintas na kulay itim na para bang maliit na anito ang kanilang nakita. Sa unang pagdilat ng mga mata ni Adam ay pakisuot yan sa kanya. Isa po yung proteksyon sa makapangyarihang nilalang na nais sumakop sa kanyang katawan. Lalabas ang tunay na anyo ng kung sino mang nilalang na magtatangka sa kanyang buhay. Kapag nahawakan ni Adam ang kanyang pinaghihinalaan na may masamang balak na gawin sa kanya, lalabas ang tunay na katauhan sa bagay na yan. Kaya sana sa pamamagitan man lamang niya ay matulungan ko ang aking kaibigan. Mahabang paliwanag ni Noe. Nagpaalam na si Noe sa mag-asawa. Tinapik niya sa balikat ang wala pa ring malay na si Adam. Habang pauwi sa kanilang mundo'y napaisip si Noe kung sino ang kauri nila na kumukontrol sa isip at buhay ni Adam. Nakaramdam ng takot si Noe sa panganib na hatid nito sa kanyang kaibigan na si Adam. Kararating lamang ni Noe sa kanilang kaharian nang hindi sinasadyang maulinigan niya na may nagtatalo sa sala. Dahan-dahan siyang nagtago sa dingding malapit sa mga ito. Mahal na Haring Victor, nakikiusap ako sa iyo na kahit ito na ang huli na gagawin ko ang bagay nito. Nais ko lang makita ang babaeng pinakamamahal ko kaya pumayag ka na. Nagmamakaawa ako sa iyo. Wika ni Prinsipe Lucas. Minsan na kitang pinagbigyan, Prinsipe Lucas. Kinonsinti ko ang kahangalan mo noon at hanggang sa mga sandaling ito'y daladala ng konsensya ko ang pangyayaring yon. Inialay mo sa halimaw ang babaeng iniibig mo na nagbabantay sa tubig ng katotohanan. Ang buhay ng isang mabuting tao na marami pa sanang matutulungan at maisasalbang buhay sa mundo ng mga tao. Galit na sagot ni Haring Victor. Galit ring tumalikod at nagmamadaling umalis si Prinsipe Lucas. Bigla na lamang naalarma si Noe dahil papunta sa direksyon niya ang kanyang lolo Lucas. At nang makita na nga siya nito'y tinitigan siya ng masama ng matandang prinsipe bago ito tuluyang umalis palabas ng palasyo. Lalapitan na sana ni Noe ang kanyang lolo, ngunit sumulpot naman ng kanyang ama. Mahal kong ama, hayaan mo na lamang muna si Tio Lucas. Batid kong maglalayas na naman siya dahil sa pagtanggi mo sa kahilingan niya. Tama lang naman po ang ginawa mo dahil matutulad lang ang kapalaran ni Adam sa kanyang lolo. Naiaali ni Tio Lucas dahil dinukot niya ito sa mundo ng mga tao. Uwi ka ng kanyang ama. Nanlamig ang pakiramdam ni Noe sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ganoon pala kasama ang kanyang lolo Lucas. Dahil isa itong prinsipe ng kaharian nila at kapatid ito ng kanyang lolong hari, kaya umaabuso sa kanyang kapangyarihan ng matandang prinsipe. Umiiyak na tumakbo papasok sa kanyang silid si Noe. May inutang palang buhay ang kanyang lolo Lucas sa pamilya ni Adam. At ang masama pa, maging si Adam ay gusto rin itong mamatay. Hindi alam ni Noe ang pangit na kwento ng pamilya nilang yon. Nakaramdam ng awa si Noe sa kanyang kaibigan na si Adam. Subalit anong gagawin niya? Napangakuan niya na ito na sa pamamagitan ng pag-aali ng sariling dugo ay malalaman niya ang nangyari sa lolo at ama nito.
Naguguluhan na nagtalukbong ng kumot si Noe. Ilang sandali lamang ang lumipas ay may narinig siyang kumakatok sa pintuan ng kanyang silid. Napagbuksan niya ang kanyang ama na isa ring prinsipe ng kahariang yon, ang kanyang tatay na si Prinsipe Carlos. Subalit kabaligtaran ng ugali nito ang kanyang lolo Lucas. Mabait na engkanto ang kanyang ama. "Mahal kong anak, makinig ka. Panahon na siguro para malaman mo ang katotohanan sa ginawa ng lolo Lucas mo," wika ng ama ni Noe. Ayon sa kanyang ama, simula pagkabata ay magkasalungat na ang ugali ng lolo niyang Hari at ang kapatid nitong si Lolo Lucas. Dahil panganay na anak si Haring Victor, kaya siya ang nagmana ng trono ng mamatay ang ama nitong Hari. Dagdag pa ni Prinsipe Carlos ay labis ang pag-iimbot na nararamdaman ni Prinsipe Lucas, kaya lahat ng nagugustuhan ng Hari ay sinisira o pinapaslang ni Prinsipe Lucas. Hanggang isang araw ay umibig si Haring Victor sa isang mortal. Napakagandang babae na nagngangalang Marcela, subalit sa huli ay nagustuhan din ito ni Prinsipe Lucas. Nang malaman ni Prinsipe Lucas na magkasintahan na si Haring Victor at ang mortal na si Marcela, ay ginamitan niya ng kapangyarihan si Marcela upang mailipat ang atensyon ng dalaga sa kanya. Hanggang isang araw ay nalaman ni Haring Victor na kasintahan na ng kapatid niyang Prinsipe Lucas si Marcela. Mula sa mundo ng mga tao ay dinala ni Prinsipe Lucas si Marcela sa kanilang mundo upang ipamukha sa kapatid niyang Hari na siya ang pinili ng babaeng minahal nito. Subalit sa kabila ng kapangyarihang taglay ni Prinsipe Lucas, isip lamang ang kontrolado niya para pasunurin ang babaeng na unang minahal ng kanyang kapatid na si Haring Victor. Dahil madali nang masakop ang isipan ng isang mortal, ngunit hindi ang puso nito. Dahil sa mismong araw ng kasal ni na Prinsipe Lucas at Marcela, ay pinagsigawan ng babae na si Haring Victor ang tunay nitong minamahal. Nagwala sa galit dahil sa pagkapahiya si Prinsipe Lucas. Isinumpa niya ang babaeng labis niyang minahal na si Marcela, ngunit nagawa siyang lokohin ito sa harap ng maraming engkanto. Dinala niya ito sa malaking ilog noon na dating malayang umaagos ang tubig. Sinubukan pang iligtas ni Haring Victor ang buhay ng babaeng minamahal din niya, ngunit huli na ang lahat dahil isinumpa na ito ng kapatid niyang si Prinsipe Lucas. Ang sumpay habang buhay na mananatili sa ilalim ng tubig si Marcela upang magsilbing bantay sa ilog. Dagdag pa sa sumpa ni Prinsipe Lucas ay magiging mata ng kaharian at maging sa mundo ng mga tao si Marcela. Hinawakan niya ang kamay ng walang malay na babae. Pagkatapos ay hinawaan ni Prinsipe Lucas ang kamay ni Marcela. Kasabay ng pagpatak ng sariwang dugo nito sa ilog, si Marcela ay muling mabubuhay at makakasama niya ng isang buong araw ang babaeng minamahal. Magmula noon ay naging tahimik na ang ilog ng katotohanan. Huminto na rin ang pag-agos ng tubig at nanatili itong kalmado sa mahabang panahon. Nabuhay lamang ang ilog maging ang babaeng isinumpa nang minsan na magdala sa mundo ng mga engkanto si Prinsipe Lucas ng isang lalaking mortal. At ang lalaking mortal na yon ay walang iba kundi ang lolo ni Adam na si Dr. Noli. Hindi makapaniwala si Noe na ganon pala kasama ang lolo Lucas niya. Nakakatakot pala ang ugali nito dahil maging sila na mismong kamag-anak ay hindi malayong gawan din ito ng hindi maganda. May nabuong plano sa isipan si Noe, kaya nagmadali siyang nagtungo sa kanilang aklatan. Nagbasa siya ng nagbasa at inabot siya ng halos magdamag bago niya nakita ang kanyang hinahanap. Pagkatapos noon ay buo ang loob na lumabas na ng aklatan ng isa ding prinsipe na si Noe. Samantala, dahil sa kabiguan ni Prinsipe Lucas na makuha ang kanyang nais, nagpalit siya ng anyo upang salakayin ang bahay ng mortal na si Adam. Nagawa na niya itong sundan sa bahay ng binata sa pamamagitan ng kaliskis niya. Humalakhak ng malakas ang matandang prinsipe dahil naalala niya na halos mabaliw sa takot ang apo ni Dr. Noli na si Adam. Tulad ng lolo nito ay iaalay din niya ito sa kanyang pinakamamahal na si Marcela. Mula sa malaking kuweba ay buong magdamag na naglagay si Prinsipe Lucas sa loob. Gusto niyang ipunin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang kung sakali man na may humadlang sa gagawin niya may sapat siyang lakas upang labanan ito. Samantala, nangako naman si Noe sa kanyang ama na si Prinsipe Carlos na ililigtas niya sa malaking panganib ang kaibigan niyang si Adam. Ayon pa kay Noe,
Pansamantala niyang isasama ang kaibigan para maging pain upang makilala din ni Adam ang tunay na salarin sa pagkawala ng kanyang lolo. Nasa bungad na ng kuweba si Prinsipe Lucas at nasa katauhan ito ng malaking ahas. Mula sa madilim na kuweba na kinaroroonan ni Prinsipe Lucas, nakita niyang parating ang kanyang pamangkin na si Noe at kaibigan nitong si Adam. Napangiti ng malapad ang matanda dahil hindi niya kailangan pang maghirap na dukutin ito. Mabilis na nawala sa paningin ni Prinsipe Lucas ang dalawa na labis niyang ikinagalit dahil may palagay siya na nakita siya ni Noe kaya tumakas ang mga ito. Nagpalit ng anyo si Prinsipe Lucas at mabilis na sinundan ng pamangkin at kaibigan nito sa mundo nila. Hinanap ng matandang prinsipe ang kanyang apo sa pamangking si Noe. Halos nilibot na niya ang buong palasyo ngunit hindi niya ito makita hanggang sa nakasalubong niya sa pasilyo si Prinsipe Carlos na kanyang pamangkin na ama naman ni Noe. Tinanong ng matandang prinsipe kung nakita ba nito ang anak at sinagot naman ito ni Prinsipe Carlos na nasa tubig ng katotohanan ng kanyang anak. Kaya nagmamadaling umalis ang matandang prinsipe na si Prinsipe Lucas para puntahan sina Noe at Adam. Sumunod din kaagad si Prinsipe Carlos sa kanyang tiyuhin upang makita din niya ang kanyang anak. Magkasunod na dumating sa ilog ng katotohanan ng magtiyuhin. Naabutan nila na nandoon din ang kanyang amang hari. Personal itong inimbita ng kanyang anak na si Noe upang masaksihan ang gagawin nito. Maging siya imbitado din ng kanyang anak. Sinadya siya nitong ipaiwan sa bahay upang hintayin ang kanyang tiyuhin na si Prinsipe Lucas. Napako ang paningin ni Prinsipe Carlos kay Adam at sa kanyang nakikita'y wala pa rin sa sarili ang mortal na si Adam. Nakaupo ito sa gilid ng patay na ilog habang hawak naman ni Noe ang kamay nito. Hindi naman mapigilan ni Haring Victor ang mapailing dahil kitang-kita niya ang nakakalokong mukha ng kanyang kapatid. Alam niya na may masamang plano ito sa kanyang apo. Mahal na hari, Lolo Victor, at mahal kong ama, nais ko pong saksihan niyo ang muling pagkabuhay ng babaeng nagbabantay sa tubig ng katotohanan na ito. Dahil sa kahilingan ng aking kaibigan na si Adam, ay tutuparin ko na makilala niya ang tunay na salarin ng pagkamatay ng kanyang mahal sa buhay. Uwi ka ni Noe. Pagkatapos maisagawa ang ritual na nabasa ni Noe sa libro, ay dahan-dahan na niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Adam. Kinakailangan mapatakan ng dugo nito ang tubig. Isang pagpikit ng mata ni Adam ang naging hudyat para isagawa na ni Noe ang paghiwa sa balat nito. Napapikit na madiin si Adam nang unti-unting pumatak ang pulang likido sa kalmadong tubig. Ngunit ilang sandali na ang nakaraan ay hindi pa rin lumalabas ang sinasabing babae na nagbabantay sa tubig. Bakas ang pagkainip sa mukha ni Prinsipe Lucas. Lumapit siya sa kanyang pamangkin at kay Adam at madiin niyang piniga ang kamay ni Adam kaya lumakas ang pagpatak ng dugo nito sa tubig. Hindi nagtagal ay gumalaw na ang tubig na para bang may ipo-ipo sa gitna hanggang unti-unti nang bumalik ang pagiging kalmado nito. Bagyang lumapit ang matandang prinsipe sa tubig. Nasasabik siyang makita ang kanyang minamahal na si Marcela. Dahan-dahan namang lumayo ang magkaibigan sa gilid ng patay na ilog hanggang sa nakita na nila na may mahabang buhok na lumitaw sa gitna ng ilog. Sumunod nilang nakita ang mukha nitong maganda at lumitaw na rin. Umiiyak na lumuhod sa tabi ng ilog ang matandang prinsipe habang nakatingin sa babaeng minamahal. Ganon na lamang ang pagkagulat ng lahat ng naroon nang umiti ang babae. Kitang-kita nila ang bulok nitong ngipin hanggang sa lumingon sa kanila si Prinsipe Lucas at nakasentro ang paningin nito kay Adam. Tumayo na ito at mabilis na lumapit sa binata ngunit sinabi ni Noe na siya na ang magdadala kay Adam sa gilid ng ilog. Agad namang napaniwala ang matandang prinsipe. Tumayo na ito ulit sa tabi ng ilog habang tinatanaw ang babae nang bigla siyang itulak ni Noe sa tubig. Kumawag-kawag pa ito sa tubig at sumisigaw ng tulong. Nalaki ang mga mata ni Prinsipe Lucas na para bang hindi makapaniwala na magagawa siyang traidorin ng kanyang apo sa pamangkin. Umiiyak na nanonood si Haring Victor habang naririnig ang sigaw ng kapatid hanggang sa nakalapit na ang babae kay Prinsipe Lucas at unti-unti na nitong nilulunod ang noon ay wala ng lakas na prinsipe. Bayad na ang pamilya ko sa buhay na inutang ng kapatid ko sa pamilya mo dahil siyang pumaslang sa nawawala mong lolo. Sagad na ang kasamaan niya
At kung hindi siya inunahan ni Noe, ikaw naman ang isusunod niyang paslangin. Sa huli, maging kaming sarili niyang kadugo'y kaya niya ring paslangin. Wika ni Haring Victor. Sa tulong ng kapangyarihan ni Haring Victor ay napag-alaman din ni Adam na ang pumaslang sa kanyang ama ay isa ring doktor. Walang nakakaalam na kasama ng kanyang ama na si Dr. Charlie, ang kaibigan nitong doktor na katrabaho din sa ospital na pinagtatrabahuhan nito. Malaking inggit ang naging dahilan para paslangin ng kaibigan doktor ang mabait na si Dr. Charlie. Tinuruan ni Haring Victor si Adam para makakuha ng sapat na ebidensya at mapanagot ang doktor na pumaslang sa kanyang ama. Magmula noon ay naging matalik na magkaibigan na sina Noe at Adam. Sa paglipas ng mga araw at nakapagtapos na si Adam sa pag-aaral hanggang naging ganap na rin itong doktor, masaya na rin siya dahil nahuli at nakulong na ang doktor na pumaslang sa kanyang ama. Kapag may pagkakataon ay bumibisita si Adam sa bahay ni Noe para kumustahin ang pamilya nito. Minsan naman ay si Noe ang lumuluwas sa Maynila para dalawin sa ospital na pinagtatrabahuan ng kaibigan nitong si Adam. Kapag magkasama ang magkaibigan ay walang sino mang tao ang nakakaalam na hindi tao si Noe, maliban na lamang sa iilang engkanto na tulad ni Noe ay nagkakatawang tao din upang makisalamuha sa mga tao. Patunay na hindi hadlang ang antas ng pamumuhay o anong uri man ng pagkatao na mayroon ng dalawang nilalang upang maging tunay na magkaibigan at nagtutulungan sa hirap at ginhawa. Nagkakasundo sila dahil sa pagkakaroon ng iisang layunin, ang bigyan ng leksyon ng mga taong may masasamang gawain at maghasik ng kabutihan sa kapwa at sa mundo nilang ginagalawan. Hanggang dito na lamang po ang kwento mga ka-DM. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa ating channel, sa mga nagko-comment, nagla-like at nag-share po ng ating video. Maraming salamat po sa inyo.